mapunta naman tayo sa kakaibang art attack. From tuyo to blooming. Anong tuyo ba ito? Tissue flowers na di kumukupas. Alamin natin dito lang sa Ang Artsy Mo. Makukulay, malikhain at puno ng damdamin. Ang tissue paper flowers ay higit pa sa simpleng sining. Ito'y simbolo ng ganda at pagmamahal sa sining na likha ng sariling kamay. Ngayon, ating silipin kung ano ang kwento, kasaysayan at kung paano ito magagawa. Matagal ng bahagi ng tradisyon sa iba't ibang kultura ang tissue paper flowers. Sa Mexico, kilala ito bilang flores de papel na makikita sa mga altar sa Dia de los Muertos at mga parada. Sa Pilipinas, ginagamit ito bilang dekorasyon sa mga karosa tuwing prosesyon. Ginagamit din ito ng mga walang kakayahang bumili ng tunay na bulaklak at dekorasyon sa pista, kasal at iba pang mahalagang okasyon. Ito'y naging simbolo ng pagiging malikhain at maparaan ng bawat Pilipino. Ngayong alam na natin ang kwento sa likod nito, oras na para gumawa tayo ng sarili nating tissue paper flower. Una, ihanda ang tissue paper. Gumamit ng 5 hanggang 6 na piraso ng tissue paper. Ipatong ang mga ito ng pantay. Mas malaki ang papel, mas malaki ang bulaklak. Pangalawa, tiklopin ang tissue. Tiklopin ang papel pabalik-balik na parang harmonika ang bawat iklop. Pangatlo, gupitin ang magkabilang dulo. Maaaring paikot para sa bilugan o matulis para sa dramatikong petals. Pang-apat naman, isa-isang buhayin ang petals. Dahan-dahang ihiwalay ang bawat layer ng tissue paper papunta sa gitna. Dahan-dahan lang ha para hindi mapunit. Tada! Meron ka ng bulaklak na gawa sa tissue. Ang tissue paper flowers ay paalala na hindi kailangang mahal ang kagamitan. Sa bawat iklop, bawat gupit, nandun ang pusong malikhain. Ikaw rin, kayang-kaya mong lumikha ng iba't ibang klase ng bulaklak gamit ang papel at pagmamahal. Thank you for watching! Ay, ang dali lang naman palang gumawa ng tissue paper. Pwede naman kung hindi tissue, yung crepe paper. Yeah. Oo, marami namang pwedeng gamitin. Lalong-lalo na yung mga malalambot lamang na papel. Kasi ata siya yung parang magpapabuka para Yes. madaling mabuka lang. Papel yung de mga- hapon. What's that? Japanese paper. Oh, I didn't know that. Diba, eto ang cute. Napakadali lang niyang gawin. Tapos, kapag gusto niyo ng mga flowers sa inyong mga tahanan, Yeah. yung mga may vase na magaganda. Wow, vase. Yes. You can use the tissue paper flowers for decorations. Yes. At maganda rin tong activities, lalo na sa mga bata ngayon na nariyan lamang sa kanilang mga tahanan walang ginagawa. Walang ginagawa. Why don't you teach your children the ways of life? Wow, totoo. The circle of life. Ha? Pero madali lang kasi siyang gawin. Oo, tas tissue lang. Wag lang yung gamit. Oo, pero Pwede naman yung gamit para may effect ng kulay. Wag naman. Pero at akala ko nga pwede rin siyang gamitin for the weddings, events, and everything, di ba? Pwedeng maging bouquet rin ito. Part of the bouquet para makatipid. Pakatipid. Oo, paper. Ano? Filler. Oo. Tas Tawag yung doon filler. nilalagay dito tuwing magnininong ka. Oo, filler. Ito yung nilalagay sa mga chicks. Ganun. No, Ay, iba mali yun. ba yun? Ibang filler ba Ibang yun? filler yun. Sorry naman. Pero maganda, no? Maganda yun, no? Look at these flowers. Gawa ito ni Haven ng Tarlac State University. Thank you Maraming so salamat, Haven. Mula sa blooming na bulaklak, punta naman tayo sa blooming na gigil. Kasi nga nakakagigil din talaga ang mga flowers, lalo na kapag colorful, tapos blooming.